You know, and this is the part 2 on how to build your budget gaming PC, especially for beginners. Kung bago ka pa lang sa ating channel, this is part 2 of this video. Kaso nga lang, sobrang tagal na. Pasensya na talaga dahil ang dami nangyari behind the scene. Nagkasakit talaga ako nagkaroon ako ng gout. Hindi ako makalakad and sobrang iba na rin yung price ng mga PC parts, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa budget build. Iisip ko pa ba kung talagang i-upload natin to dahil iba na talaga yung direksyon ng mga parts na to. Yung iba nga wala na rin sa Shopee and hindi na rin ito yung budget gaming PC build for 2026 kasi iba na talaga yung availability ng mga parts and kung ikaw yung pipili ngayon, iba na rin yung pipiliin mo kasi nga iba na rin talaga yung presyo. But after almost 1 year na nakatenga itong video na to, ang dami pa rin naghahanap. Etong yung mga comment nila, nasa na yung assembly part. Legit talaga sa mga OG na nandito sa ating channel and thank you so much sa suporta nyo. And siyempre pa, dahil nga gusto nating i-upload yung nagawa ko naman talaga na video, lalagyan ko na lang ng commentaries. May mga kulang and then kokomentan ko na lang. But of course, we have the chapters as well here para kung gusto nyong balikan, kung yun lang yung gusto nyong panoorin na part is nandito na siya. Also, as a thank you, lahat ng sumusubaybay sa ating channel, I will be giving a free PC parts. Siyempre, nasampulan na natin yung isang nating masugid na taga-subaybay, si Mr. Beats. Thank you sa iyo. Lagi kasi siyang nasa live natin nung nakaraan. Actually, nag-usap kami na ito yung bibigay ko sa kanya, kaso lang hindi nangyari. Kasi yun nga, mahirap talaga yung schedule ko and nagkasakit ako nung past months and thankful na naka-recover naman na tayo. Hopefully, matapos nyo tong video, especially for beginners. And kung gusto nyo na nga matuto and malaman kung paano natin siya na-build, this is it. Sakto tong video para sa'yo. So, let's go! At ayun na nga, kompleto na natin yung mga parts. Siyempre, ang gagawin natin, buksan lang natin yung ating motherboard, labas na natin. Yung sa akin, wala na siyang anti-static bag kasi actually, nabuksan ko na to dati pa. Pero siyempre, tatanggalin nyo lang siya sa static bag. And then, dahan-dahan nyo lang siyang hawakan dahil nga magaan lang tong ating board ngayon, madali lang natin siya ilabas. Ang gagawin lang natin, syempre, dito natin siya i-assemble dito sa mismong box natin. Dun sa mga merong anti-static bag, huwag nyo na ipatong dito yun. So, ito lang yung ipatong natin. So, ito na nga ang ating B450, yung budget board natin. Ang gagawin lang natin, unahin nating ilagay sa board yung mga components na pwede nating ilagay. Yung processor, yung storage, saka yung ating RAM. So, bibilisan ko lang to dahil madali lang naman siya ikabit. Itong processor natin, ang kailangan mo lang ay itutok yung pinaka-triangle. Tapos, meron ding triangle to, yung ating board, yung triangle niya. So, dun lang natin siya ilalagay. Siyempre, iangat nyo muna yung ating lever. And then, tandaan nyo lang isuksok. Kusa naman yung mahuhulog. Yan. Kapag hindi na siya gumagalaw or kumbaga nahulog na yung ating mga pins. By the way, igatan yung mga pins. Sanina lang na-bend ko yung 5600 GT ko. Na-bend yung pin. Pero anyway, ibalik nyo lang yung lever. And ayun, easy, di ba? At ngayon, meron kasing mancha Pause yung kamay ko. Punasan nyo na lang. Asang ko na lang to. Ang kulit nito dahil hindi niya pinakita kung ano yung pinangpunas niya. So, advice ko, wag niyo siyang pupunasan ng tela, baka ipunas niyo yung damit niyo kasi dumidikit dyan yung fiber. So, mas maganda kung tissue lang or papel. Wag lang yung ganito na tela kasi naiiwan yung fiber doon sa ating processor. Baka punasan niyo ng tela, hindi pwede yon. Okay, let's go. Continue. And sunod na natin syempre yung ating stock fan. Dali lang Nga pala, tanggalin pala natin yung ating rito. Yung lagayan ng ating aftermarket cooler nakalagay pa. So tanggalin lang natin. Tanggalin ko lang muna to. Kasi di natin siya kailangan kapag stock fan lang yung gagamitin natin. Yung aftermarket cooler, kailangan yata nito para sabitan niya. Easy lang naman to. Huwag kayong masyado matakot katulad dun sa mga building na sumasabog. Dito. Tagal ko nang gumawa ng PC. Hindi ko na mabilang kung ilang PC yung ginawa ko. Wala pa akong nakitang sumabog. At hindi lang ako Hindi lang ako yung bagay hindi nasabugan. Tignan nyo si Hardware Sugar. Tsaka yung may-ari ng EasyPC, nakalimutan yung pangalan ito. Pre, pause ko lang. Sa tagal ko nagbibenta ng computer, wala pa ako na-experience sa sumabog na computer. Hindi pa sila nakakita talaga na sumabog. Ewan ko lang. Anyway, hindi na natin problema yon. Dahan-dahan nyo lang, ikabit. Makikita nyo naman na parang pa-rectangle siya. So, siyempre, pag ganito yung itsura niya, hindi pag ganito. Nga pala, eto, nakita nyo, baka kasi sumayad dito sa RAM. Nakita nyo, di ba? Sa side siya sa RAM. So, pakabila yung kabit natin. So, sa kabilang side. Ito kasi yung RAM, slots.
So kapag kinawit natin siya dito, ayun, hindi na siya sasayad. Hindi siya sasayad. Kasi kapag pabaliktad, pag ganito, ay, makita nyo, sasayad siya dun sa RAM. So, hindi yan yung way. Pakabilang side. Pag ganyang side. So, yan. Ngayon, yung pag-screw natin, pa-X. So, dito muna sa taas. Mas maganda kung ganun. Kumbaga, gradually. Ngayon, ganito. And then, pa-X nga eh. Ito naman. So, yun. Kapag tingin nyo kumapit na, dun na natin siya higpitan. And then, ito, yung ating fan header. Siyempre, ilalagay natin siya sa CPU fan, which is nandito. Kita nyo ba? CPU fan. So, dyan nyo lang siya ilalagay. Tapos, kung makikita nyo, meron ditong nakaangat na wire na hindi pleasing sa ating mata. Ang gagawin nyo lang naman dyan is itago nyo, syempre. Madali lang naman, hanap kayo ng paraan para hindi siya nakapusli. So yan, ganyan. Hinipit ko lang siya rito sa may parang tornilyo. Hindi naman yan maiinitan masyado. Ayun, medyo mas malinis na siya. Tignan. Yun. Easy lang, di ba? So, nakabit na natin yung ating processor. Next naman is yung ating storage. Ngayon, yung storage natin, since M.2 na siya, meron siyang tornilyo. Pero yung ating motherboard ay toolless na siya. Meron siyang parang ano rito. Tutusok mo lang, toolless na kakabit na natin yung ating storage kahit walang tornilyo. And then, makikita nyo lang yan. Meron siyang gatla. Ayan, oh. Ito yung indicator kung saan natin siya. So, ito yung gatla. Yan yung indicator para mapasok dyan. At ayun. Suksok lang natin. And dito, shoot natin. And makikita nyo, toolless na nga siya. Meron lang siyang parang pin. Ayun, oh. Ayun. Oops. That's it. Nakabit na natin. Ang bilis, ano? Ang dali na magbuo ngayon ng PC. Dati, hirap. Ngayon, madami ng paraan para makabuo ka ng mas mabilis. And then, next natin is yung ating RAM. So, syempre, DDR4 siya. Meron rin siyang gatla. At ayan, kita niyo yan dyan. Ayun, oh, hindi pasok, di ba? Gatla niya eh. Ngayon, kung baliktad, hindi yan papasok, di ba? So, syempre, baliktarin nyo lang siya. Ayun, doon yung sentro. Since dalawa lang yung slot ng ating motherboard, hindi tayo mahihirapan kung saan natin siya ilalagay. Paano kung apat? So, tanong ko, paano kung apat? Ngayon, kung apat yung slot ng inyong motherboard tulad ng mga ganito, ilalagay nyo siya sa A2 and B2. Doon kasi yung pinakamabilis na slot or doon mas mamamaximize yung speed ng ating RAM. Ngayon, yun lang yung pinakadahilan eh. Tingin ko, nung nag-research ako nung tagal na panahon na. Yun yung pinakadahilan. Pero minsan, ang dahilan din, since siya yung nasa further away ng ating processor, so mas hindi siya matatamaan ng ating cooler. So, pagka-apat dito sa A2 and B2. Lagyan na natin dito. Easy lang yan, no? Shoot nyo lang. Tapos, hanggang marinig nyo yung click. Yun, no? Actually, okay lang yung mukha ko. Pero, hindi naman siya mabigat. Lalo na kung malaking kamay nyo. Pag nakita nyo nang nag-lock yung kanyang memory slot, nag-lock na siya. Ito. It's good to go! Ang bilis, ano? So, tatabi na muna natin tong board and then kakabit natin yung ating power supply dun sa ating case. And ayun na nga, ito yung ating case, yung ating YGT. N275 yata yung model nito, pero iba yung nasa box. Anyway, basta yung tigwa 1,000 tapos meron siyang voucher. Since maganda yung ating case, tingin ko maganda yung ating airflow dito dahil hindi naman maraming fans yung kailangan niya para sa airflow. As long as malalaki yung butas, good na yung airflow niyan. And wala naman rin tayong video card, so I think it's good enough para sa atin. By the way, yung ating case pala, meron siyang tornilyo, baka mawala nyo. Meron yung mga standoffs yung tawag dito. Hindi ko ito mabuksan eh. Nang hindi gagamitan ng screwdriver. Okay naman, mukhang decent naman. Sa halagang 1,000 pesos lang. Kumbaga, syempre, wala na akong reklamo. 1,000 pesos lang. So, yun. Easy, oh. Meron pa siyang lagay ng ating SSD. Okay na rin. Kumbaga wala na akong reklamo rito sa case na to.
Tapos kabit na natin yung ating power supply. Pag madaming cable, yung non-modular, ito non-modular ang tawag dito. Non-modular PSU. Ito yung all-in-one spaghetti edition. Lahat ng cables nakadikit na. Hindi mo matatanggal. Mas mura, pero mahirap ang cable management. Semi-modular PSU naman. Ito yung half-half gang. May fixed cables like 24-pin at CPU power, pero yung mga extra like GPU at SATA, nakakabit mo lang pag kailangan. Hindi pa ganun kamahal. Fully modular PSU. Ito na, yung elite class. Lahat ng cables detachable. Mas dali ng cable management. At pwede mo palitan ng custom sleeved cables para pogi points. Kapag ganito ang lagay natin. Okay na rin, may lagay naman pala ng ating cord dito sa banda, sa taas, SATA. Pero syempre, ang gagawin ko, ilalabas ko na yung mga kailangan natin. Ang kailangan lang man natin is actually motherboard 24-pin and isang SATA. And then isang SATA para sa ating fans. So yun lang. So pero kailangan nyo pa rin ng SATA kung meron kayong SATA SSD. Pero sa case natin, ang storage lang natin is yung nandun na sa board na M.2 NVMe. Other than that is hindi na natin kailangan. So itatago na lang natin. Ayun, so ang ginawa ko, pagkatas ko mailagay yung ating power supply, kumbaga inabang ko tong dalawang cord natin na tingin ko is gagamitin natin. Tapos syempre yung ating front pins or front headers tulad ng switch and reset, inabang ko lang din sa labas. Kumbaga i-take note or keep in mind natin na gagamitin natin siya paglagay natin ng ating motherboard. So kabit na natin yung ating motherboard. Easy lang, di ba? Ay nga pala. Nako, wala akong ano rito. Nasaan na yung ano nito? Ikakabit muna natin. Wag natin, lagi ko nakakalimutan. Buti ngayon naalala ko. Ano ba naman yan? Naalala mo pero nakalimutan mo. Ba? Ito yun, no? Ito yan yung backplate. Hindi ko pa rin nalagay. Backplate ang tawag dito. Mas maganda na ikabit nyo muna siya or itago nyo para hindi mawala. Tulad nung nangyari sa kanya. Yan eh. Let's go, continue. Hindi ko na nakita yung ating backplate ng ating board. Nasabi ko naman kanina na yung ibang parts dito is nabili ko na before. Kinabit ko na lang pero hindi ko pa talaga sila nagamit. Test ko lang sila pero yun nga, hindi ko na nahanap yung backplate. Para yung dito, ilalagay muna natin siya bago ilagay yung board. Pero since hindi na natin siya makita, ilalagay na lang natin agad yung ating board. Pero meron din namang mga nabibiling backplate. I-search nyo lang yung model ng inyong motherboard and madalas meron na yan sa Shopee. Dati walang ganun eh. Buti ngayon meron ng Shopee, madali na lang makabili. Pero anyway, ikakabit pa rin natin to ang ating motherboard. Daan-daan lang. Sasakto naman yan sa mga butas. And kapag sakto na, I think that's the time na i-screw na natin siya. Using this kind of screw. Ito. Hindi yung ito. Pang power supply kasi ito tsaka sa video card. Okay din na may magnet yung screwdriver nyo. Eh. Yun nga at sabi ko nga ulit, huwag naman natin masyadong higpitan. Di naman yan makakawala dahil 6 na screw yan. So, parang 98% lang yung higpit. Okay rin yun kapag halimbawa may error or nagkamali kayo, at least madali nyong matatanggal. Dali lang. So, ito na ang ating 4-pin. Sabay. So, mas maganda kung sabay yung siyang pipindutin. Ayan. Easy. Linis. At dito natatapos yung ating video. Nabalikan ko na siya siguro late December or January na pero hindi ko pa rin na-upload. Okay naman yung pagkakabit natin dun sa ating USB front panel. And speaking of USBs, gusto naman natin pasalamatan yung sponsor ng ating video which is the ChookTech 10 Ultra Power Charger which has a live display, real-time operating watts, temperature, and device info on every port. They sent me this charger for review and the full unboxing will be here. So this could be the best charger you can find in the market today. This charger gives you the worth of your money. Hindi lang siya basta-basta charger, bukod sa meron siyang 4 na ports is meron din siyang display. Ang galing, 'di ba?
Wow! Diyan pa lang makikita mo ng smart charger siya. This screen will give you what is happening during your charging time. The display will show you the real watts per port, which device is drawing power, and the current temperature. Pero baka matanong mo syempre, bakit mo naman kailangan makita pa yon? Ang isa sa mga pinakadahilan nito is makikita mo kung slow charging ba siya or fast charging, kasi hindi ka na manghuhula kung talagang totoong fast charging ba talaga yung binibigay niya sa mga devices mo. Meron siyang 4 na port. Dalawa sa kanyang ports, which is the C1 and C2, can operate up to 120 watts max each output. So, tig-isa yon, 120 watts. Astig yon dahil ibig sabihin kaya niya mag-provide ng power kahit pa sa dalawang laptop. Sa port number 3 or yung C3, it has a 44 watts max power output niya. Yung USB-A niya naman is 33 watts yung maximum din. It also connects to the Mi Home app, so you can toggle ports, set overnight timers, and monitor everything from your phone. Bagay na bagay yun kung iniiwan mong nag-charge magdamag yung mga devices mo. Pero of course, ingat lang sa mga ganung situation. Safety first pa rin tayo. And kapag nag-plug ka rin ng mga multiple devices dito, hindi siya nagre-reset or nagkakaroon ng mga errors tulad nung isa kong charger nung sinet ko siya na dalawa yung nag-charge na power bank, naglalag siya and nag-error yung kanyang display. So dito, astig talaga, walang ganung issue. Consistent power across your devices. Compared sa mga chargers ng ibang brand with this price range, ito yung mas magandang piliin and nire-recommend ko din. The display and app control alone make it stand out. It's smarter and honestly better value. Nothing beats its price to performance ratio compared to other brands. Nasa baba yung link kung gusto nyo pang i-check yung iba pang detalye ng charger na to. And of course, back to our video. You know! Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano ikabit yung ating front panel or yung JP panel, yung tawag ng iba, JFP1 pala. Basta yung front panel para mapagana natin yung ating switch, and then yung set switch, and then yung LED light ng ating motherboard para malaman natin kung working ba siya, and of course yung LED light ng ating HDD. Dati kasi para malaman na gumagana siya, dapat nagbi-blink yung LED ng HDD. Dati kasi yun yung mga indicators para malaman mong working yung PC mo. Ang una yung gagawin is hanapin nyo lang of course kung saan nakalagay yung ating F panel. Meron naman yung label nakalagay F_panel or front panel. Yung iba nakalagay is JFP1. Yun, madalas nasa baba yan sa lower side ng motherboard. Pero itong motherboard na nabili natin nasa right side. Pakita ko rito, ito. So, nandito siya sa right side ng ating motherboard 24-pin. Pag na-locate nyo, ito, meron naman yung mga labels. And ang maganda rito, kapag nagkamali ka, hindi naman to sasabog. Walang negative polarity. Hindi, meron naman sa HDD. Pero hindi naman siya ganun kalakas para masunog nyo yung motherboard or yung ating pinaka-system. Negative tsaka positive nasa kabilang side. Usually rin yung ibang magandang case is parang buo na, hindi na siya ganito na iisa-isahin mo pa. Buo na yung pagkakalagay ng kanyang switch and ng kanyang front panel. Pero ito, pag medyo budget na PC or case, ganito siya, hiwa-hiwalay. So, madali lang naman yan. Meron dyan P-LED, which is yung power LED, tapos HDD LED, tsaka reset switch, tsaka power switch. So, syempre, ilagay natin yung power switch dito. Ito, nakita niyo to, power switch, the reset switch. Ang palatandaan ko rito, kung nasaan yung ating label or yung text niya, yung sulat niya, away from the motherboard. So, pag ganito, away. Nakatalikod sa motherboard. So, di ba ito? Hindi pa ganito, nakatalikod. So, ito, tignan mo. So, susuksok nyo lang rin yan. And then, sunod nyo na, ito na yung may polarity. Yung HDD LED tsaka power LED. Makita nyo naman, may indicator din yan kung saan yung minus tsaka plus. Technique ko dyan, ito. Kung nasaan yung sulat away from the motherboard. At ganun lang, nalagay na natin ang ating front panel. And nakabit na natin yung ating motherboard at ating front panels. Ito hindi front panel, top panel yung yung mga pindutan. But nevertheless, ito na yung itsura niya, pero nagkamali ako. Dapat pala inuna rin natin yung ating mga fans. Kasi masikip pero pwede rin naman natin ilagay. Yun nga lang, medyo mas mahirap na ngayon. Maganda sana kung naiuna pala natin yung fans. So masikip kasi siya. Advice ko, siguro unahin nyo muna yung fans bago yung ating pinaka motherboard. Pero makakabit pa rin naman natin to. Sige. So yung fans natin, meron siyang power
hub or ARGB hub. So by the way, magkaiba yung ARGB sa RGB lang. Yung RGB, yung red, green, blue na rainbow lang yung ilaw. Pero yung ARGB, ibig sabihin addressable RGB lights. So pwede mo siyang mapaiba-iba ng kulay. So yung RGB lang is RGB lang yon. Ito pwede mo siyang i-customize. Ngayon naman, nakabit na natin yung ating fans dito using yung screw. Malalaki yon yung ganito. Ito, usually naman kasama na to ng nasa box. Ngayon, screw natin siya dito sa ating case. So ngayon, may nag-comment nga din sa ating video, bakit daw walang intake tong PC natin? Oo nga naman pala, no, nagkamali rin ako. Dahil nga kasi, limited lang yung budget natin and meron lang tayong 3 fans. Diyan ko na lang nilagay kasi parang dun mas aesthetic tignan eh. And of course, wala rin naman tong video card. Kaya, kumbaga hindi ako nag-worry kung saan natin ilalagay yung fans. Pero, I like to admit na mali nga rin siya. Mas maganda sana kung 5, may 2 intake sa ilalim. Pero wala eh, 3 lang meron tayong fans. So, ito na lang yung lalagay natin. Pero of course, mas maganda kung meron pa kayong 2 fans sa ilalim kasi pag-aralan nyo rin yung intake and exhaust ng ating PC. Pero yun nga, ulitin ko lang, budget build lang tayo, 3 lang yung ating fans. Kaya doon lang natin nilagay. So, I'd like to admit, hindi man tayo perfect pagdating sa mga PC. Of course, thank you sa nag-comment. At usually, itong fans na to, ito yung mga medyo sabihin na nating mga mumurahing fans. Usually, madali masira to eh. Oh. Itong pins niya, itong cord na to, katagalan lumulutong tapos hindi na gumagana. As opposed kasi sa mga medyo mas mahal na fans. So, mas maganda yung mga ganitong fans na medyo, sabihin na natin mas high-end ng konti. Ang pins niya is ganito. Dalawa siya, power tsaka RGB. RGB niya tsaka power. Tapos yung female niya para ma-daisy chain nyo. Pero dito muna tayo sa kinabit nating fans. Sa 200 pesos isa, itong is nasa 1,000 yung 3. 400 pesos yung difference. Meron siya usual na hub. Anong brand? Halos pare-pareho lang. Ito yung sa fans niya, tapos ito yung power. Ito, power para sa Molex. Yan. Tapos, itong mga fans, yun, dito natin lalagay siya sa mga, ayun, nakalagay fan. Kahit saan naman, syempre, number lang para hindi kayo, para may indicator lang. Pero yun nga, ingatan nyo itong mga to kasi parang lumutong, bilis lumutong. Tapos, ito, Molex niya, dun yung nakakabit na sa power supply natin. So, maglalaan kayo rito ng isang Molex din para sa power supply. So, yun, ganito dapat yung kanyang setup. So yun, ulitin ko, fans natin, and then hub, yung hub papunta sa power. So yun lang naman. Ngayon, ito, kailangan nyo ng sasaksakan niya. Walang ganitong pin coming from the power supply. So kailangan nyo nang ilapit siya sa motherboard natin. Dun siya natin ilalagay. Case fans. Ang maganda kasi dito, yung ibang motherboard is nakakontrol nyo through BIOS yung kanyang system fan. Unlike nito, wala kayong interface para ma-adjust yung ating case fans. Kaya mas maganda itong medyo mas mahal. Anyway, hindi naman na yun problema para sa mga budget build. Para lang din yun sa mga gusto pang customize yung kanilang fans. By the way, yung isa ko palang fan hub, ganito siya, makita nyo. Sa yung kanyang power papunta dito sa kanyang power input ng ating fan hub. Pag ganito, syempre, hindi Molex yung ilalagay nyo, kundi yung ganitin, yung SATA cable from our power supply. So, meron naman yung L na indicator. Kita ba? Doon nyo siya ikakabit. So, yun. Actually, mas madali itong SATA kaysa dun sa Molex. Minsan na Molex, hindi nag-shoot 4 na pins. Yun lang naman. Next natin is paano na siya ipa-power on. Dito naman tuturuan ko kayo kung paano natin na ikakabit yung wirings nating system unit papunta sa ating monitor. Meron lang akong portable monitor. So, syempre, dapat yung monitor nyo is naka-ready na. So, sa akin is, kakabit ko lang dito sa aking USB. Kasi USB lang yung power nito. So, ito lang siya. Ito pala yung aking Arzopa portable monitor. Okay din to para kung kailangan nyo ng portable monitor. Yung monitor natin, madalas VGA and HDMI. Pwede rin display port. The usual lang, meron lang tayong HDMI. So, syempre, HDMI natin papunta sa monitor. And, dun natin i-connect sa motherboard natin. Sa display output ng ating motherboard. So, dito siya. Madalas, ang general question na nakikita ko sa ating channel is, paano kapag meron na kayong video card, nag-upgrade na kayo ng video card, ano na yung gagawin natin? Pwede ba ikabit lang doon sa ating video card or saan ba ikakabit? May kailangan pa bang i-tweak or i-adjust or i-turn on? Ang sagot ay wala na. So, pagka meron na kayong video card, syempre, yung output ng inyong monitor,
hindi nyo na lalagay sa motherboard, dun nyo na ilalagay sa ating video card. So yun lang naman, tapos wala na kayong kailangan pang i-adjust or tweak or i-turn on or kalikutin pa. Basta ang gagawin nyo lang is yung HDMI nyo, ililipat nyo na dun sa output ng ating video card. So syempre, and then yung power supply naman natin, lagyan natin dito sa ating power supply. Meron yung switch. Next naman, syempre, ipapower natin to sa ating wall socket. The usual is mas okay kung meron kayong, ano ba yung tawag dun? Sa extension na yon, may power surge na extension para mas maganda at hindi nagfa-fluctuate. Akalain mo yung nakaraan, no, may ginawa akong PC, tapos hindi na daw nagte-turn on. Sabi ko, bakit kaya? Akala ko nag-overheat. Yun pala, tinanggal na daw nila yung UPS nila. Sa province yun, ginagamit. So, I have the feeling na nag-surge yung kanilang power and then natamaan yung ating power supply. Akala ko nga madali lang. Akala ko switch lang yung sira. Pero nung chinek namin dito, power supply pala yung sira. Buti na lang nga rin, power supply lang yun nasira. And that power supply is the Seasonic. Yung ito, yung yan, mga yan. Actually, hindi yan masyadong magandang power supply. Pero para sa mga budget build, is okay na rin naman yon. Ngayon nga lang, may mga ganong scenario na pag nag-fluctuate yung ating power, ayun, nadadamay. Buti nga lang, hindi yung motherboard, hindi yung SSD, or hindi yung CPU yung nasira doon. Kasi 5,600 or sabihin natin, nasa 7,000 pesos yun. Sabihin natin, mahal pa rin, di ba? Compared sa naglagay ka na lang ng UPS. Kumbaga sabi nila hindi na daw gumagana. Pero sa totoo lang, kumbaga na-deteriorate na yung battery niya. So mas maganda kung nakalagay pa rin yun dun sa UPS. Kami nakasaksa kahit hindi nag-operate yung battery. Halimbawa, pag nawala yung power is hindi pa rin siya, kumbaga namamatay siya agad. Pero mas maganda na yun kaysa sa walang UPS kasi nagsiserve siya as regulator din ng power. So yun lang naman yung experience ko. So mas maganda talaga na nire-recommend ko may UPS ka or may power surge protector na extension. Yung ginagawa ko, tinitignan ko muna yung mga fans niya kung wala siya talagang. Minsan kasi may mga nakaharang or baka may naiwan na tornilyo. So ang ginagawa ko, pinapaikot ko muna kung smooth yung pagkakaikot niya. Kung walang nakaharang, edi mas good. Mamaya kasi pagka turn on nyo, tak 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 tak, may nakaharang pala na cable. So ito, turn on na natin yung ating power supply. Turn on ba? Ayun, gumana pa. Ngayon, kung hindi mo pa alam kung paano gumawa ng bootable disk para makapag-install ng Windows, ganito lang yung ginawa ko. Kailangan nyo lang, of course, ng flash drive. Pero yung flash drive ay mas maganda kung mas mataas sa 8GB, which is, of course, yung 16GB or more than that. Pero kung wala, try nyo yung 8GB kung gagana. Pero kasi nung nag-download ako nung ating Windows ISO 7.9GB na siya. So, yung mga 8GB kasi na flash drives is madalas less than 8GB lang naman talaga yan. So, punta tayo dito sa desk para turuan ko kayo kung paano gumawa ng Windows USB installer. By the way, of course, kailangan nyo ng laptop or PC para makagawa kayo ng installer. Makigamit muna kayo ng laptop ng iba and siguraduhin nyo malakas yung internet nila dahil 8GB yung inyong ida-download. So, punta na tayo dito. I-search nyo lang yung Windows download. Windows 11 download. So, mapupunta kayo sa Microsoft na website. Click nyo yan. And skip natin yung Windows 11 Installation Assistant dahil ang gagamitin natin is yung Rufus. Mas madali kasi yon. Punta lang kayo dito sa Download Windows 11 Disk Image ISO for x64 devices. Ibig sabihin yung 64-bit. Wala naman na yatang gumagamit ng 32-bit ngayon. Especially for gaming is 64-bit tayo. Select Download Windows Multi-Edition ISO Confirm. Pipili lang tayo ng language. Of course, pili natin. Wala namang may Pilipino ba? Wala rin Tagalog dyan. Piliin nyo yung English International. And ayun lang, ito na yung download link natin. Click nyo yan at magda-download na yan. Oops, nawala yung aking Internet Download Manager. Pero yun, pwede nyo rin yan i-copy sa... Ano naman, dahil mabagal yung internet dito, 7.9 GB, 7 hours left pa. So, kalahating araw pa yung antayin ko. So, dito naman tayo sa paggawa ng bootable disk, which is yung Rufus. Let's go! So, after natin ma-download yung ating Windows 11 installer, kailangan natin ng flash drive. Ilalagay lang natin, of course, sa ating
laptop kung saan tayo mag-load ng ating installer. So record ko lang. So talang tayo dito sa website ng ating Rufus. So okay, mag-download ng mga ibang link. Andito yung link niya talaga. Ito. Click lang natin yung standard and then ayun, mabilis lang yan. Magaan lang na file. Tapos run as admin lang natin. Automatic naman madedetect niya na yung ating kung ano yung pangalan ng USB flash drive nyo, yan yung madedetect niya. Actually rito nga, sinasabi ko, meron na ritong instruction dito sa website ng Rufus. Pwedeng gayahin nyo na lang. Actually, ito lang naman. I-load lang natin yung installer. Dito yon yung na-download natin kanina na 8GB. So, ito yon yung ISO. So, yun. Ito na siya. So, actually, wala ka nang babaguhin dyan unless gusto mong baguhin yung pangalan. Gawin natin Windows 11 installer nga. Windows 11 installer. So, after that, ayun lang. Magiging green to lahat. Katulad ng nandito sa website. Ayun o, ganito. Start natin. And ayun, yung default nito, hinahayaan ko na lang tapos nilalagyan ko lang ng username kasi ito yung magiging pangalan ng PC. Kung gagamitin nyo pa to sa iba, pwedeng wag nyo na lang lagyan. Pero kung gusto nyo lagyan, halimbawa ako, Rico Manila PC, pwede naman. Pag inokay ko to, sabi niya, all data on this device will be destroyed. Actually, hindi naman masisira kasi destroyed is masira. Madi-delete lang, okay ko lang, and then, ayun. At wait na lang natin siya matapos hanggang mapunta rito yung kulay green. So ayan, kapag nakita nyo ganito na siyang hitsura niya, naka-ready tapos green na lahat, ibig sabihin successful na yung pagkakagawa natin ng ating installer. So check natin dito. Ayun, magiging ganito na yung itsura niya. Windows 11 installer. Ibig sabihin nun, ready na tayo to install yung Windows 11. So andito na yung ating PC setup. Dilagay ko lang dito, may bago na tayong desk. Itong way ng pag-install ng ating Windows 11 ngayon is para sa fresh na PC. So, ibig sabihin, wala pa siyang laman dati. Tapos, meron lang siyang isang storage na pag-installan. So, pagka hindi ganun, pwedeng maging iba yung inyong pag-install. Ang tawag na dun, reformat. Ngayon kasi, i-format pa lang natin siya. Magkaiba yun, di ba? Isasaksak lang natin siya sa likuran na USB flash drive. Mas maganda kung sa USB 2.0. Minsan kasi nagkakaproblema pa sa USB 3.0 eh. So, doon lang sa 2.0 o kaya sa front panel niya. Usually, pupunta pa tayo sa BIOS eh. Pero ngayon, since fresh install siya, yun nga, sabi ko, dapat madedetect niya na agad yung ating flash drive. So, wala nang, hopefully, wag na tayo pumunta sa BIOS para hindi na kayo maguluhan. Pero yun nga, madalas, ganun yun. Dapat kasi makikita nyo tong nagro-rotate na to. So, yun. Oh, ay, bumaba. Bumaba pa. Katulad nito, nakita nyo agad, ready to install na tayo. Hindi na tayo pumunta sa BIOS. Usually pupunta pa tayo doon, pero for the sake na mapadali itong gagawin natin para lang mapakita sa inyo, hindi na natin yung pupuntahan. May mga tweak pa na pwede sanang gawin pero hindi ko na yung papakita ngayon. Papakita ko lang kung paano mag-install. Yun. So unang screen dito, papapiliin tayo ng ating language. So pwede nyo naman piliin yung UK. Ito, mayroong Filipino. So, yun yung piliin natin. And then, yung keyboard, madalas US International. So, ayan. Install Windows 11. I agree dahil wala rin naman tayong mabubura dito dahil bago nga ito. Nga pala, wala tong internet ha. I mean, hindi nakakabit itong PC ko sa internet. So, offline na account. Meron kasing online na account pero ang mas gusto ko yung offline. Product key, I don't have a product key muna. Tapos, madalas naman, next lang naman yun eh. Windows, mapapapiliin pa tayo dito. Hindi ko na-explain. Gusto ko Windows Pro. Accept lang. Bago kasi itong nilagay ko, hindi yung 256 kanina. Yung bagong bili ko to dahil na-installan ko na yun eh. So para lang maipakita ko, ito yung installan natin. Nevertheless, ang gusto ko lang sabihin is kung ano yung inyong pag-i-installan, kung ano yung storage na nilagay nyo, yun yung pag-i-installan nyo. So halimbawa, sorry may tumatahol na aso, ang ingay. So ngayon, tulad nito, ito nga, kung ano yung pinaka-storage nyo, yun siya i-install. So syempre, dahil nag-iisa lang itong storage natin, hindi na tayo malilito. Syempre itong disk 1 is yung installer natin, yung Rufus boot, hindi naman yan yung ating storage. So, of course, ito na yung pipiliin natin. So, next lang natin yan. Ayan. Install. So, makita nyo, meron na siya, nag-install na agad siya, Windows 11, 10% complete. So, after, nakalimutan ko kung ano, mga 80%, sabi niya, your PC will restart in few moments. So, yun, madalas naman, madali lang naman talaga mag-install. Madali to kasi fresh start or fresh install. So, ayun. Nag-restart na siya. Installing na. Kanina, siguro nag-copy lang ng mga files.
At ganun-ganun lang, mukhang okay na, oh. Sabi niya, just a moment lang. Ayun! All goods na agad. All goods na. So, ang gagawin lang natin, parang Android lang. Pipili lang tayo ng mga options and preference natin. So, syempre, what country? Philippines. Keyboard naman, pinipili ko US International. Do you want to add a second keyboard layout? Skip ko na yan. Tapos, connect you to the network. Yun nga, sabi ko wala akong internet. Who is going to use this device? Okay ko. Enter a password. Ito, kailangan kasi ito talaga eh. May mga security questions pa pala. Hindi ko to na-skip pa. So, gawin na lang natin. Pag naggawa kayo nito, make sure lang natatandaan nyo talaga. Tingin nyo hindi mo matandaan, pwede nyo lista sa papel or lagay sa notebook. Kasi pag nag-lock tong PC na to, ito yung kailangan nyong i-answer. Etong mga to, depende sa inyo. Pero ako, ayoko nyan eh. Tino-turn off ko yan. And mostly, yun lang naman yung pag-install ng ating Windows 11. At ayun na, dumating na sa ating pinaka-boot screen. Dahil wala lang tayong internet, kaya hindi nag-load yung ibang apps. Pero overall, that's it. Ganun lang kasimple mag-install ng ating Windows 11. Back to you! Na-test na namin to sa mga games, kaso ang problema pala, ang pinaka naging concern ko dito sa ating budget build, yung mga games pala ngayon is malalaki na rin yung kinakain. Sorry talaga, wala akong alam sa games. Pero yung isang games like 40 gig, 60 gigs. So, since meron lang tayo ditong 128, naubos agad, na-consume agad. So, dapat pala, mas mataas ng konti, lalo na kung gaming. Actually, bumili ko nung isang 128 gig pa rin na, kumbaga, additional. Itong Lexar. Ito yung mura eh. Medyo matagal ko na rin na nabili. Pero ngayon, sobrang taas na ng mga NVMe natin, SSD. No choice talaga tayo. Wala tayong makagawa. Tumaas yung presyo nila eh. But nevertheless, ito yung isa sa mga pinakamura, Lexar. Konti pa rin yung mga na-install natin na games. So sorry talaga, but we will be having just another video. Actually, meron nang na-shoot na video. Hindi ko pa lang na-edit, but I will send it to a different upload para hindi natin siya mas maraming overthink dito sa video na to. Ilalagay ko na lang din sa playlist. Ayan ka na naman ha, sabi mo yan ha. Sana ma-upload mo yan this year. And yun lang naman kung paano natin na-build yung ating PC. Madali lang naman, hindi naman ganun kakomplikado. And kung may katanungan pa kayo, kung may suggestions or violent reaction kayo kung paano kayo na-build, hopefully you can comment down below sa ating channel. And yung giveaway, it's either keyboard. Tingin ko yung keyboard na lang ni Mr. Beats yung naipangako ko sa kanya, yun na ibibigay natin. Pero Mr. Beats, pwede ka pa rin sumali ah. Paki-check na lang yung comment sa baba kung paano mag-join. Hopefully na natutunan kayo sa aking video kahit pa sobrang tagal na. And lagi, maraming salamat sa inyong suporta. Hopefully makapag-upload tayo agad and see you on the next video. You know, thank you! Bakit daw hindi na lang ito ipamigay natin, no? Sorry, mahirap lang din ako. Hindi pa ako mayaman. Subscribe naman dyan para imaman na ako. Salamat!